Sa kabila ng Morse ni William Fryer Harvey. Ito ay talagang napakakapos-palad. Si Peggy ay may temperatura na halos 100 at masakit sa tagiliran, at alam ni Mrs. Workington Bancroft na ito ay appendicitis. Ngunit wala siyang may padala sa isang doktor. Sumakay si James sa kotse upang bisitahin ang kanyang asawa, na huling umalis para sa isang linggong pagbaril. Adolf, ipinadala niya sa Evershams kalahating oras lamang ang nakalipas na may sulat kay Lady Eva. Ang kusinero ay hindi makalakad, kahit na maaari niyang ihain ang hapunan nang wala siya. Si Kate, gaya ng dati, ay hindi dapat pagkatiwalaan. Nandoon si Miss Craig. Siyempre, dapat mong makita na si Peggy ay talagang may sakit, sabi niya, habang ang governess ay pumasok sa silid upang sagutin ang kanyang mga tawag. Ang mahirap ay wala talaga akong maipapadala sa doktor. Huminto si Mrs. Workington Bancroft, palagi siyang handa na magkaroon siya ng pribilehiyo na ibigay ang kanyang nararapat na serbisyo upang utusan ang kanyang mga nasasakupan. Kaya, marahil, Miss Craig, patuloy niya, wala kang pakialam sa paglalakad sa Tebbott's Farm. Balita ko may doktor sa Liverpool doon. Siyempre wala akong alam tungkol sa kanya, ngunit kailangan nating tanggapin ito. Ang panganib, at he'll be very glad to earn something in his holidays. I expect, it's about 4 miles, I know, and I wouldn't dream of asking you if it wasn't I'm afraid of appendicitis. Napakahusay, sabi ni Miss Craig, sa tingin ko kailangan kong pumunta, ngunit hindi ko alam ang daan. Oh, hindi mo dapat makaligtaan ito, sabi ni Mrs. Workington Bancroft, sa kanyang pagkabalisa, pansamantalang excusing ang maliwanag na pag-aatubili ng pahintulot ng kanyang governess. Tinusundan mo ang kalsada ng 2 milya sa kabila ng moor hanggang sa makarating ka sa Redmond's Cross. Lumiko ka sa kaliwa at sumunod sa isang magaspang na landas sa isang larch. At ang sakahan ni Tebbott ay nasa ibaba mo sa lambak. And take the pontoff with you, dagdag pa niya habang palabas ng kwarto ang dalaga. Walang dapat ikatakot, ngunit inaasahan kong magiging masaya ka sa aso. Well, miss, sabi ng lutuin, bilang Miss Craig nagpunta sa kusina upang kunin ang kanyang bota, na kung saan ay pagpapatayo sa pamamagitan ng apoy, syempre mas nakakaalam siya, pero pagkatapos ng lahat ng nangyari sa tingin ko ay hindi tama para sa isang ginang na magpadala sa iyo sa Morse sa isang gabing tulad nito. Sa palagay ko ay walang magagawa ang doktor para kay Miss Margaret kung ikaw ay dalhin mo siya. Ganyan siya minsan, at siya na. Hindi ko makita kung ano ang dapat katakutin, magluto, sabi ni Miss Craig, habang tinatali niya ang kanyang sapatos, maliban kung naniniwala ka sa mga multo. I'm not so sure about that. Anyway, I don't like sleeping in a bed where the sheets can't pull over your head, but don't you fear, miss. It's their belief. Mas malala ang bark, kaysa sa kagat nila. Ngunit kahit na nilibang ni Miss Craig ang sarili sa loob ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagsisikap na isipin ang isang ghost bark, isang ganap na naiibang bagay mula sa klasikal na ghost bark, hindi siya lubos na komportable. Siya ay likas na kinakabahan at naninirahan sa hinterlands ng bulwagan ng mga tagapaglingkod, naririnig ang hindi malinaw na mga detalye ng mga totoong kwento sa silid ng pagguhit na pawang mga alamat. Ang mismong pangalan na Redmond's Cross ay nagpang-inig sa kanya, tiyak na ito ang lugar kung saan naganap ang malagim na pagpatay na iyon. Naalala niya ang pangalan ngunit nakalimutan niya ang kwento. Hindi nagtagal ay sumunod ang kanyang unang trahedya. Ang obispo, na likas na mapurol, ay tumagal ng higit sa 5 minuto upang matuklasan na ang governess lamang ang kanyang sinasamahan, ngunit nang matuklasan, agad siyang tumalikod, hindi pinansin ang mahinang sipol ni Miss Craig. At pagkatapos, upang idagdag sa kanyang kakulangan sa ginhawa, ang ulan ay bumagsak hindi sa mabibigat na patak, ngunit sa manipis na mga sheet ng spray, na obliterated ang ilan sa mga palatandaan sa moor. Napakabait niya sa Tebbott's Farm. Bumalik na ang doktor sa Liverpool noong nakaraang araw, ngunit binigyan siya ni Mrs. Tebbott ng mainit na gatas at turf cake, at binigyan ang nag-aatubili na anak na ipakita kay Miss Craig ang pinakamaikling daan patungo sa moor, na umiwas sa puno ng larch. Siya ay isang mano sa labot na kabataan, ngunit ang kanyang presensya ay nagpapasaya,
at siya ay dobleng itim sa gabi nang iwan siya nito sa huling tarangkahan. Tumakbo siya ng pagod. Nanambalik na ang kanyang pag-iisip sa halos pagod na paksa ng kahol ng mga multo, nang marinig niya ang hindi bababa sa materyal na mga hakbang sa kalsada sa likuran niya, at sa susunod na minuto ay lumitaw ang figure ng isang lalaki. Miss Craig ay hinalinhan nang makita ang estranghero. Tuloy ang chapter 2.